beloved, Boss Mike Cervera. 20 distress OFWs. Si Sarah Ho, mga kababayan, ay pumunta ng Kuwait. Ano po? Pero wala naman hong maganda na ginawa. Wala naman magandang resulta. Wala naman tayong mga napala. Tayong mga Pilipino na dito ay walang napala. Pero eto, mga kababayan ko, pakinggan ho ninyo ito. Kahit ho si Pangulo, mga kababayan, ay nandito sa Pilipinas, maraming nasusolusyonan na mga problema ng mga OFW. Yun, mga kababayan ko. Eto na, pasok. Na biktima ng human trafficking sa Nako. Myanmar at Cambodia Nako. nakauwi na sa Pilipinas. Yaw. Brigada G. Kita nyo, mga kababayan, yung mga biktima ng human trafficking dyan po sa Myanmar at Cambodia. Ayun, mga kababayan, nakauwi na. Siyempre, eto, si Sarah kaya, mga kababayan, may napauwi na ba? Baka naman, Sarah, pauwi mo na. Hindi yung niloloko mo lang sila. Ganun ho, mga kababayan. Si Pangulo, trabaho ng trabaho. Si Sarah, panira ng panira. Biyahe ng biyahe. At doon, mga kababayan, nagkakalat siya. Nagkakalat ng kabobohan, katangahan. Hindi alam yung sinasabi. Mukhang, mga kababayan, yung pong binigay na susundin, na talumpati, hindi pa pinag-aralan. Kaya ganon, mga kababayan, kung ano-ano na lang ang sinasabi niyan. Ito na. Studio, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nasa 120 distress overseas Filipino workers na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking Nako. ang na-repatriate mula sa mga scam hubs sa Laos, Myanmar at Cambodia ayon Laos, Myanmar at Cambodia, mga kababayan, na-rescue sila. Ibang klase talaga si Pangulo, kumamada. Pagtrabaho, trabaho talaga. Kita nyo naman, mga kababayan, walang hintuyan nung nakarang araw nandoon sa Kalumpit, in-inspection, mga kababayan, yung giray-giray na flood control nila. Ngayon naman, mga kababayan, nandun sa Ormoc, nakipagkita, mga kababayan, kay Lucy Torres na asawa ni Richard Gomez. Grabe, no, mga kababayan, matindi. Eto na, sabi, kuripot lang si Boss Mike, Ilocano, kaya Hoy! Ano ka ba? Eto na, pasok! sa Bureau of Immigration. Sabi ni BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, sa naturang bilang 53 ay mga verified OFWs na may overseas employment certificates. Grabe, dami. Ay naman kay Ang dami, mga kababayan, ang dami. Department of Migrant Workers Undersecretary Jerome Alcantara, 12 sa 19 na biktima mula Myanmar ay Nako. natukoy na ang kanilang recruiter at nakasampanan ng kaso. Ayan, mga kababayan, dapat yan, sampahan nyo ng kaso. Oo, kailangan ho talaga yun. Mga kababayan ko, kita nyo naman may nasusolusyonan ng Pangulo. Bukod po dyan, mga kababayan, meron pa. Eto na nga, mga kababayan ko, Lucy Torres. Matapos na itong si Pangulo ay nandoon, ay nasolusyonan itong mga kababayan nating galing ng Laos, Myanmar, mga kababayan, at Cambodia. Ito po ay biktima ng human trafficking sila. Parang si Norman Mangusin lang, mga kababayan, nang bibiktima ng mga kababaihan, sasabihin magiging nurse sila o kaya magtatrabaho sa department store, grocery store at marami pang iba. Yung pala, mga kababayan, gagawin pala ay ipapasok niya sa kasa. Grabe, no? Matindi. Eto na. know this, Mr. President, but you've... Pakinggan nyo si Lucy Torres. Isang magandang modelo, mga kababayan, na pangasawa ni Richard Gomez. Dapat ganyan yung mapapangasawa ko eh. Kaya lang, mga kababayan, mas matanda sa akin si Richard, kaya siya, sa kanya napunta. Kung na-late lang yan ng 3 taon, sigurado akin yan. Jojo Chavez, late ka na, Sambong, sa inyo pong lahat. Ito na, panoorin nyo. Iiyak na naman ang mga DDS nito. Mga DDS, akala nyo ba kakampi nyo to? Nako, malabo. Malabo. Malabo pa sa mga pagmumukha nyo. Ang iitim, bakit yung mga vlogger nyo, tanong ko lang, ang iitim nila? Yung mga itsura, hindi maipinta. Para bang kapag ka nakahinto, parang mga naimbalsa mo
Pero dito mga kababayan ko, baka mamutla yung mga yan. Pakinggan nyo ho, mga kababayan, para sa inyong katuwaan. Pasok! Been in Ormoc 4 times already. Inara niya kapinangga ang Ormoc. So in 2017 was the first time when I had the pleasure of welcoming you to Ormoc. This was after the 2017 earthquake. Nako. And you were not even an elected official yet, but you came Grabe mga kababayan, nakita nyo? Hindi pa na-elect, hindi pa naluluklok na opisyal si Pangulong Bongbong Marcos. Pribadong tao mga kababayan, si Pangulo tumutulong na ito parang ako. Mga kababayan ko, kaya alam nyo mga kababayan, iduluhin natin yung katulad ni Pangulo. Wag ho yung tulad ni Buday. Travel ng travel, labas ng pera dito sa ating bansa kasama bodyguard, lahat mga staff niya. Di po ba? Dito mga kababayan makikita nyo, sabi ko nga nung nakaraan, ang Pangulo nagpapasok ng kwarta sa ating bansa. Pero si Sara labas ng pera. Di ba? Lustay nga, di ba? So alam nyo na, ang Pangulong Bongbong Marcos, balikan ko, hindi pa ho naluluklok sa gobyerno o kaya'y pribado, tumutulong na ito. Hindi lang sa Ilocos Norte, umaabot hanggang Ormoc. Oo, si Pangulo para makatulong ng sobra-sobra. Eto na nagpapasalamat si Lucy Torres mismo, Alam nyo na. Eto. to Ormoc just to check how we were. So it is with great honor that I stand here today to say welcome back, Mr. President, for the 4th and definitely not the last time. Nako, kita nyo. Welcome back to the city of beautiful people. Oo nga, magaganda daw yung mga tao sa Ormoc eh. Totoo ba yun? Sino taga-Ormoc sa inyo? Sabi ni Ninang Lilito Nini, nung nag-artista ka, siguro maasawam ni Iban, madikmat na apo, sinangsawan tinagado. Okay, kaya iyo, nga maasawak tikas jay, madi uwin. Di ba? Sa mga Ilocano dyan, kaya iyo, dyan nagsawsawan tinagado. Basi lang kuma. Hanunay nga adaw. Di ba? Eto na. Theodore Roosevelt once said that nothing worth having ever Nako, si Pango. Nako, nandito na naman yung dalawa. Tandem to, mga kababayan, Tandem. Sino? Si General Manager Mel Robles at si Pangulong Bongbong. Tandem sa pagtulong ito. Ay, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, ibang klase ito. Pag nagtandem ang bisyo, tumulong sila. Yung iba mga kababayan, pag nagsama, nambababae. Pero eto mga kababayan ko, nako, ewan ko na. Oo, silang dalawa talaga. Tandem sa pagtulong sa kapwa. Tandem sa pagtulong sa pangangailangan ng marami nating kababayan. Kita nyo naman sa Ormoc. Nako, grabe. Antindi, mga kababayan ko? Ayan, si General Manager Mel Robles, shoutout po. At eto naman si Pangulong Bongbong Marcos, katabi. Nako, eto, tumulong na naman, namigay na naman ng ambulansya, mukhang tatambakan ng ambulansya ang buong Pilipinas. Na apo, agsardeng kayo, basay, agpaina na kayo, nako, baka naman ano kayo, kakaasim mo, dagiti tattao, nga, umas-asa, nga madanon nyo. Di ba mga kababayan ko sa mga Ilocano, alam nyo na, Sir Bert, alam nyo na, alam nyo na, mga isan mo, Boss Mike, kahawig mo sila. Kaya nga, pisang ko, lalong-lalo si Takero. Kita nyo naman, gwapong-gwapo. Lamang ng 2 paligo sa akin yun, 2 lang, Huwag nyo nang dadagdagan kasi pag sumobra, baka mag-iba. Eto na. comes easy. And indeed, the privilege of serving our country certainly does not come easy. We welcome you now, Nako. our nation's leader, Nako. who has come through countless challenges on your 4th year as Nako. president, from national security threats Nako. to strengthening the national economy, Nako. to alleviating the effects of natural Nako, mga kababayan, yung mga DDS umaasa na kapanalig nila si Lucy Torres tsaka si Richard Gomez, paano na? Yari kayo dito, Mukhang nagkakaiwanan na.
Hindi na yata maganda nangyayari sa kampo nila. Mga kababayan, baka nakakalimutan nyo lang. Yung pong survey, yung rating ni Sara hindi na umangat. Pababa ng pababa, parang spaghetti galing sa tinidor nyo. Oo, nalalaglag na siya. Delikado na ho ang kalagayan ng rating ni Sara. Di ba? So alam nyo na, mga kababayan ko. Eto na. Kaya alam nyo, magtatalunan na yung mga kakampi nila. Malamang mga kababayan, wala nang matira. Kita nyo si Maharlika, tumatawag na. Nagmamakaawa na mga kababayan na bumalik na. Tinitira niya ng mga kababayan lahat yung mga DDS na tatanga-tanga. Alam nyo na? Napapansin nyo ba? Natahimik na sila. Nawala na silang matira. Di ba? Sila na nagtitirahan. Bakit kaya? Wala na ho eh. Pagod na ho yung mga taong makinig sa mga tao na wala namang resibo, wala namang ebidensya sa mga pinaparatang kay Pangulo. Kita nyo? Bangklase, no? Toy! Natural disasters among the myriad problems that come with the nation's highest office. On behalf of the Ormocanon people and all the people from Leyte, I thank you, Mr. President, for keeping a steady hand on the ship's wheel, despite sailing the roughest seas these past 3 years. Grabe, no? For many of us, the best kind of leadership is one that leads by example. And one of the most difficult things in life is to stay true to the ideals that we stood by before embarking on the battles that come with public service. Mr. President, after all that you have had to weather and endure, you have maintained your true nature of kindness and generosity. And for Kita nyo, mga kababayan? Kindness and generosity. Mga kababayan, generous ho talaga si Pangulo eh. Kita nyo mga kababayan, hindi ho nagawa ni Digong yung pong magbigay ng ambulansya. Ang ginawa niya, nagbigay ng face shield na walang kakwenta-kwenta. Naalala nyo ba mga kababayan? Noong pong panahon ng pandemya, si Digong imbis na magbigay ng ambulansya, ano ang ginawa niya? Umutang ng bilyon-bilyon para makakulimbat, makakurakot mga kababayan. Kasabwat si Duque at si Michael Yang. Grabe, no? Si Pangulong Bongbong, mga ambulansya, tinatabunan ng buong bansa. Si Digong tinabunan ng face shield, ayun, bumara. Bumara kaya nagkabaha. Gets nyo? Si Digong, mga kababayan, ulitin ko. Si Pangulong Bongbong, tinambakan ang bansa ng ambulansya para makapagligtas ng mga nag-aagaw buhay ng mga pasyente. Si Digong, mga kababayan, tinambakan ng bansa ng face shield, plastic, mga kababayan, ayun. Tinapon dahil walang kwenta. Napunta sa mga ilog, napunta sa mga drainage, napunta sa mga kanal, napunta sa mga lawa, bumara, kaya nagkabaha. To, kininam Digong. Dardarsam timatayan. For this, I applaud you. And what better way to lead by example than by gracing us with your presence in presenting the province of Leyte with 124 patient transport vehicles or PTVs. Kita nyo? Mga kababayan ko, dami, patient, yun, Yun po yung ambulansya, mga kababayan, yung PTV. Ang dami na yung pinamigay. Nung nakaraan, mga kababayan, sa Luneta, pinila. Nung nakaraan naman, mga kababayan, hindi ko na maalala sa dami ng ambulansya na pinamahagi. Sa Mindanao yata, mga kababayan, banda. Ang daming mga ambulansya ang pinamigay din. Ngayon naman sa Ormoc, sa Bisaya, ibang klase si Pangulo. At si Mel Robles, nako! Alam nyo mga kababayan, ganito ang kailangan natin na magsiservisyo sa bayang ito. Mel Robles, baka naman tumakbo ka ng senador. Palitan mo na si Bongo. Wala namang kwenta yun. Di po ba, no? Ewan ko ba kung bakit yung mga tao na kailangan natin maging senador, ayaw tumakbo. Sino yung kailangan natin Yung ganyang mga klaseng tao. Tapos mga kababayan, nagtsatsaga
nagtitiis na lang, mga kababayan, na tumugon sa mga sinasabi ni Pangulo. Di ba? Grabe. Bang klase. Malupit, malupit, malupit. Oh, yan mga kababayan Pangulong Bongbong Marcos, pasok! This is part of the continuing, shall we say, strengthening of our healthcare system. Dahil talaga, bata pa ako, ay lagi pinapaalala sa akin ng aking mga ninuno na kahit gaano kakayaman, kahit gaano kakasikat, pag ikaw ay may sakit, hindi mo ma-enjoy lahat ng pinaghirapan mo buong buhay mo. Correct! Tama naman ho mga kababayan mag-iiba yung perspektibo nyo sa buhay. Kapag kaho mga kababayan, alam nyo? Kapag kaho kayo'y naratay, tignan nyo si Digong mga kababayan, nag-iiba na. Marunong nang magdasal. Marunong nang kumilala kay bro. Saan pa kayo? Di po ba? Ganyan ho ang tao. Kahit ho, gaano kasama siguro. Ewan ko lang kay Digong nyo kung seryoso. Di po ba? Si Digong, mga kababayan, kita nyo nakakulong. Nakilala niya si bro. Kailangan pang makulong yung gago. Tapos mga kababayan ko, kita nyo. Di ba? Oh, ayan. Oh, hindi mo alam kung ano na nangyayari sa loob. Sabi ng mga pumupunta, lalong-lalo na si Sarah, butot balat na. Di ba mga kababayan ko? Sinisingil na ba? Sinisingil na siya sa mga pagkakasala niya. Si Pangulong Bongbong Marcos, ano sa tingin po ninyo? Good karma ang matatamo niya. Mga kababayan ko, tama yung sinabi. Tama yung sinabi ng isang politiko. Sino ho yun, mga kababayan? Ay, hindi pala politiko. Si Ramon Ang, mga kababayan. Ang nagsabi niyan, it's me. Oo, thank you naman. Di ba? It's me Pisces, thank you I love you. Love you too. Eto na mga kababayan ko. Ano sabi ni Ramon Ang kay Pangulong Bongbong? Pag nawala si Pangulong Bongbong Marcos, hahanapin nyo siya. At hindi nyo siya makikita sa katauhan ng iba. Malungkot, pero yan ang katotohanan. Lilipas ang termino ni Pangulo. Pero tandaan nyo mga kababayan ko, mag-iiwan ng marka sa ating mga Pilipino. Isang Pangulo na tulad ni Apo Lakay na nagtulong-tulong, tumulong sa mga nangangailangang na mga Pilipino. Grabe. Eto mga kababayan ko, matindi. Maiiyak kayo kapag si Pangulo pababa na sa Malacanang at hindi nyo na natin siya makikita pa bilang presidente na dumadalo sa lahat ng mga pagpupulong sa ibang bansa. Hindi na natin makikita yung laging nasa trabaho para tignan, kamustahin ang ating mga kababayan sa kanilang mga pangangailangan. Malungkot yan, tandaan nyo yan. Kaya nga mga kababayan ko, ngayon pa lang, habang nandyan, ipakita na natin ang ating suporta. Diba? Yan yun. Tuloy. So you have the most important thing for every person, hindi lang sa in politics or in public service, pero bawat tao, ang pinakamahalaga ang kalusugan. And so that's what we have focused ourselves on. Ay bukod pa ron, dumaan tayo sa COVID. Marami tayong nakita na pagkukulang. Kita nyo? Buti na lang nakinig si Pangulo. Dumaan tayo sa COVID, maraming nakita na pagkukulang. Anong pagkukulang? Pagkukulang ni Digong lang. Kita nyo naman mga kababayan, yung budget niyan. Dami-daming pera, mga kababayan, trilyon-trilyon. Kahit isang ambulansya yata, walang naipamigay mga kababayan ko. Pero si Pangulong Bongbong dito sa Ormoc, 124 na ambulansya yung dinala. Matindi, no? Matindi. Ang tindi-tindi ni Pangulo. Tuloy. Sa health system natin, marami tayo nakita na bago na kailangan gawin na dati hindi natin kailangan gawin. Like now, we have to have a virology lab. We have to have... Pero alam nyo si Pangulo,
pansinin ninyo, sa bawat talumpati neto, gumagawa na ng mabuti yan, mga kababayan, ha? Pero hindi nyo man lang makaringgan. Nagantihan si Sara sa paninira niya. Tama? Si Pangulo. Sa bawat mensahe, sa bawat talumpati, Cynthia, thank you naman. Di ba? Sa bawat mensahe, talumpati, sa bawat tulong na dala-dala, sa bawat mga proyekto na pinamamalas sa ating mga kababayan, hindi nyo man lang makaringgan na si Pangulong Bongbong ay magsalita ng masakit, masama, o dili kaya pagsagot sa mga binabatikos sa kanya. Bang klase, yun po ang totoo na mayroon pong mabuting puso. Tama si Lucy Torres, mga kababayan ko. Mayroong mabuting puso at generous sa ating mamayang Pilipino. Di ba? Mga kababayan, Mark Lopez, thank you naman. Classmate ko yan, si Lucy Torres sa high school. Boss Mike, St. Peter College, 91. Sobrang bait at talino po niyan. So proud she support PBBM. Yun, di ba? Chloe, nandyan na. Si Chloe Nigel, thank you naman. Nandyan sa Hong Kong. Malapit na tayo magkita, konting kembot na lang. Pangulo, pakinggan nyo ang Pangulo ng bansa. Ang Pangulo, mga kababayan, na dapat tularan ng susunod na magiging Pangulo pa ng bansa. Pasok! Specialty centers, we have to have cancer centers, we have to have dialysis centers. All of this, we are trying to put together. That is why we are very, very interested in making the experience of all our people who are getting sick. Kapag basta't nagkasakit, sana naman hindi na masyado silang mahirapan at hindi sila natatakot pumunta sa ospital. Kaya nga, Pangulo! Baka naman pwedeng gawin natin, magbaba ng, kautusan. Ingay, maingay. Dito. Magbaba ng kautusan, Mr. President. Lahat, pati kayo, pati mga anak nyo. Dapat mayroong batas na lahat ng mga public official, government official ay sa public magpa-ospital. Di ba? Ganun dapat. Tuloy. Para magpagamot Maingay. dahil mahal ang gamot, mahal magpatingin, mahal magpa-confine. Kaya yung last SONA ko, we introduced already zero billing in all of DOH hospitals. Kita nyo? As a matter of fact, mula rito, we will be going to Tacloban to look at kung titignan natin, testingin namin yung sistema ng zero billing. Dahil meron kaming naririnig na mahabang pila, na mahirap pa rin. So, Tsaka meron pa raw naniningil, Mr. President. Meron ako nabalitaan, may naniningil pa raw, pakicheck naman. Utusan natin si Pangulo, mga kababayan. Di ba? Mga kababayan ko. Marami pa raw siguro yung iba, kumikickback pa. Di po ba? Yung aso ko, Maltese. Maltese yung nandito. Lika nga, bebe. Dito. Pakita ka doon, Ayan, yun. Naka-diaper pa, Hi ka, hi. Hi. Doon na. Di ba, mga kababayan? Maingay, yan na. Tinatawag na ako. Panoorin niyo si Pangulo. Paano natin naayusin para ang pasyente papasok, it's an outpatient service, ang pasyente papasok, magpapatingin, bibigyan ng reseta o kung ano ang kailangan para gamutin. Pagkatapos ng konsultasyon, pupunta siya sa pharmacy, pwede na siyang bumili. Yung reseta, may credit, may credit yun. So, libre, pero what we are doing, ina-accredit namin ang mga butika. Grabe, no? Kahit saan, pwede silang pumunta at sabihin, meron akong resetang ganito, ibibigay sa kanila ng libre. Paglabas nila ng ospital, wala na silang babayaran. Ang resibo nila, zero. Yun lang para meron lang silang resibo. So maraming plano talaga si Pangulo, mga kababayan ko. Cynthia, thank you naman, maraming plano si Pangulo.
para sa ating mga Pilipino. Sana magtuloy-tuloy pa at matapos niya lahat ng mga pangarap niya na gawin na mapapakinabangan nating mga Pilipino, no? Our beloved Boss Mike. Boss Mike.